Tayong mga kapatid. Panginoon, o naming Diyos, sa pamamagitan po ng aming banal na pagsamba, sumasampalataya po kami, nadudulutan ka po namin ng kapurihan at kaluwalhatian. Lahat ng bagay ay hayag sa iyong banal na paningin, maging ang aming mga lihim, pati na rin ang aming mga pag-iisip. Kaya Ama, nagpapakababa po kami at nagmamakaawa na iyo kaming muling patawarin sa aming mga pagkukulang at mga pagsalansa. Pakilinis mo po ang aming mga puso at pamalagiin mo po ang iyong espiritu sa bawat isa po sa amin. Maraming mga bagay at mga pangyayari na ibig puminsala sa aming kaugnayan sa iyo. Subalit Ama, nakita mo po sa iyong mga anak ang paninindigan sa panig mo at sa iyong katotohanan. Ito ay nagawa po namin dahil nandyan ka palagi para kami ay patnubayan at ipagsanggalang. Ama namin Diyos, minsan pa, inaanyayahan ka namin sa aming kalagitnaan. Dalawin mo po at magpakaranas ka sa bawat isa po sa amin. Napakaligaya namin at lumalakas kami sa tuwing nagpapakaranas ka sa iyong mga anak. Sumasampalataya po kami, Ama,
Tinanggap mo na rin ang aming kusang abuloy na buong kagalakan naming inihahandog sa iyo. Kinaawaan mo na rin po ang maghahayag ng iyong banal na salita. Ang lahat po ng ito'y aming hinihiling sa pangalan po ng aming Panginoong Yahusya na aming tagapagligtas. Amen. Mga magulang at mga mahal na kapatid, gaya po ng ating pong makikita sa ating screen, ang ating paksa ay kasaganaan, ang isa sa dakilang pagsubok na ito ay maaring mangyari sa buhay ng tao, lalo na ng lingkod ng Diyos. Yan sa bandang ibabay, mababasa natin ang kasaysayan ng Haring Hezekiah. Ito ay isang mahalagang paksa na atin pong matututunan ang dapat nating gawin kung tayo po ay pinasagana ng Diyos. Mga mahal na kapatid, natutunan natin nung nakaraan nating pagsampa ang tungkol sa gusto ng Panginoon Diyos na ating matamasa upang masiyahan tayo sa buhay na ito. Ang pag-aari, ang kayamanan, yan ay regalo ng Diyos. Lalo na sa mga anak niyang masipag, matyaga na trabahador, kumikita ng pera sa malinis na paraan. Ang ibig ng Diyos ay mag-enjoy ang tao sa perang kanyang pinaghirapan. Ibig ng Diyos na tayo ay nasa itaas. Ayaw niyang tayo ay nasa ibaba. Ang ibig niya tayo ulo, huwag buntot. Ayaw niya tayo nasa buntot at tagasunod lang. Nakakalungkot nga lang na malaman po natin na may mga kilalang mga karakter sa Biblia, mga kapatid, na nabigo sa kanilang pananampalataya. Halimbawa, katulad po ni Noe, alam po natin na siya'y tumugon sa utos ng Diyos na gumawa ng taong. Buong katapangan niyang ginawa po yun. Sa kabila ng marami ang tumutuya sa kanya, pinagtatawanan siya, sukat ba naman gumawa ng daong? Doon sa tuktok ng bundok, ano? Pero sa kabila ng lahat ng yon ay nanindigan mo siya at paghintay siya ng maraming taon hanggang sa mayari ang taong. Pagtalima po yun eh. Lamang, ang nakakaawa kay Noe ay ang kanyang naging wakas. Ang wakas niya ay nakahiga siyang lasing at nabilad sa kahihiyan. Si Moises po, halimbawa, na nanguna para mapalaya ang bayan ng Diyos doon sa kalupitan, sa pagiging alipin doon sa Paraon, sa Ehipto, ano po. Pero hindi ho nakarating sa lupaing o lupang pangako, yan ay sa Kanaan, dahil sa kasalanan. Mapapansin po natin yan. Si Haring David halimbawa,
ang Diyos mismo ang humanap sa kanya. Ang Diyos mismo ang pumili kay David para siyang humalili kay Saul. Pero mga kapatid, alam nyo, nang agaw ng asawa. At para mapagtakpan ang kanyang ginawa, ano ginawa nitong si David, mga kapatid? Alam na alam po natin ang nangyari kay David. Inagaw na niya ang asawa nitong si Uriah at para mapagtakpan ang kanyang ginawa ay nagpapatay siya. Pinapatay niya yung asawa nitong si Bathsheba at hindi lang yun at daan-daan pang mga taong pinatay niya sa hangarin po na mapagtakpan niya ang kanyang ginawa. Mga mahal na kapatid, atin pong dapat na malaman na may mga tao sa Biblia na nag-umpisang mabuti, nagwakas na mabuti. May mga taong nag-umpisang masama pero nagwakas na mabuti. May nag-umpisa namang mabuti pero nagwakas na talagang bigo. Tayo ho, naglalakbay. Tayo ay umaasa sa Panginoong Yahushua, sa ating Panginoong Yahuwah, na tayo po ay tatanggap ng gantimpala pagkatapos ng mahaba-habang panahon naman ng ating paglilingkod. Pero alam nyo, may kahirapan na ating makamit ang magandang wakas. Katulad ng ating pag-aaralan sa ating pong subtitle dyan ng kasaysayan ng Haring si Hezekiah, ay ating pong kapupulutan ng mga magagandang aral. Ang ating pag-aaral na ito ay amin pong ipinag-aanyaya sa inyo na ating pong subaybayang mabuti para ating matutunan ang mabuting nangyari kay Hezekiah, pati na rin ang hindi mabuting pangyayari sa kanyang buhay. Kaya sa ating pong pag-aaral ngayon ay ating pong pag-aaralan ito sa layuning tayo ay matuto. Ano ho? Dahil doon sa institusyon na ating pinanggalingan ay itinuro lang ang mga mabubuting bahagi sa buhay ng mga naging lingkod ng Diyos, lalo na ang mga kilalang karakter sa Biblia, pero yung dark side ay hindi ho na ituro sa atin. Alam nyo, noong atakihin itong si Haring Sinakerib na hari ng Assyria, kasama ng napakaraming sundalo, itong kaharian ng Israel, sa pangunguna nitong si Hezekiah ang hari, ay napakatindi ng labanan na mangyayari sana. Pero alam nyo, ayon sa isang historiador ng pangalan William McNeill, ito ang kung tawagin ay pinakadakilang digmaan na hindi nangyari. Ang huling bahagi po ng buhay ni Hezekiah ay naglalahad sa atin ng isang tao na hayagang nagpahamak sa kanyang sarili. Ang wakas ng kanyang buhay, nagtuturo sa atin ng babala, warning, at ng pangako. Kaya simulan po natin, mga kapatid, pag-aralan natin ang kasaysayan ni Haring Hezekiah nang tumanggap siya ng sulat mula sa hari ng Assyria, si Haring Sinakerib. Batay sa Biblia, ano po ang nilalaman ng sulat na tinanggap ni Haring Hezekiah mula kay Haring Sinakerib? Umpisan po natin sa ikalawang hari. Ganito po ang ating mababasa sa Kapitulo 19. Nagsugo siya ng mga mensahero kay Hezekiah para sabihin ito. Yan ay tumutukoy kay Haring Sinakerib. Huwag kang magpaloko sa inaasahan mong Diyos kapag sinabi niya, hindi ipapaubaya ang Jerusalem sa kamay ng hari ng Assyria. Makinig ka, narinig mo kung ano ang ginawa ng mga hari ng Assyria sa halos lahat ng bansa. Nilipol sila ng lubusan. Sa palagay mo ba, makakaligtas ka? Nailigtas ba ang mga bansang ito ng Diyos nila? Mga kapatid, ayon sa Biblia, ano po ang nilalaman ng sulat na tinanggap ni Haring Hezekiah mula kay Haring Sinakerib na hari ng Assyria? Ang nilalaman po ng sulat ay nakakatakot. Sulat na nagbabanta. Ano ang sabi?
Huwag kang wikang magpaloko sa inaasahan mong Diyos, sabi niya kay Hezekiah. Bakit? Hindi ipapaubaya ang Jerusalem sa kamay ng hari ng Assyria. Makinig ka, narinig kung ano ang ginawa ng mga hari ng Assyria sa lahat halos ng bansa. Nilipol sila ng lubusan. Sabi niya kay Hezekiah dun sa sulat, sa palagay mo ba, makakaligtas ka? Nailigtas ba ang mga bansang ito ng Diyos nila? Ang tanong, mga kapatid, bilang hari ng bayan ng Diyos, yan ang bayang Israel, paano tumugon si Haring Hezekiah sa mga pagbabantang ito ni Haring Sinakerib? Pero bago natin basahin ang next slide, tandaan muna natin. Alam niyo, ang Assyria ho, ang kaharian na nasa hilagang Mesopotamia, na ito'y naging sentro ng isa sa mga dakilang imperyo o kaharian ng sinaulang gitnang silangan. Ito sa ngayon ho ay ang hilagang Iraq at ang timugang Turkey. Bueno, tuloy tayo sa ating pong sagot. Ang tanong, paano tumugon? Doon sa nilalaman ng sulat itong si Haring Hezekiah. Pakinggan natin, nakasulat po sa screen nandyan, mababasa natin, nang makuha ni Hezekiah ang sulat mula sa mensahero, binasa niya ito. Pumunta siya sa templo ng Panginoong Yahuwah at inilapag ang sulat sa presensya ng Panginoong Yahuwah. Pagkatapos, nanalangin siya. Panginoong Yahuwah, Diyos ng Israel na nakaupo sa trono sa pagitan ng mga kerubin. Kayo lang po ang Diyos na namamahala sa lahat ng kaharian dito sa mundo. Nilikha ninyo ang kalangitan at ang mundo. Panginoong Yahuwah, pakinggan niyo po at tignan ang mga nangyayari. O Diyos na buhay, narinig niyo ang mga sinabi ni Sinakerib na lumalapastangan sa inyo. Bilang hari ng bayang Israel, alala ang bagay, yan ang bayang Israel. Nang tanggapin ni Haring Hezekiah ang sulat nitong si Haring Sinakerib, ano ang kanyang ginawa? Lumapit siya sa Panginoon Diyos. Inilapag niya ang sulat sa presensya ng Panginoon. Ano ang ginawa niya? Nanalangin siya sa Panginoon Diyos. Ano ang wika niya sa Panginoon Diyos? Pakinggan mo. Pakinggan niyo po ang wika niya. Tatignan ang mga nangyayari. O Diyos na buhay, narinig niyo ang mga sinabi ni Sinakerib na lumalapastangan sa inyo. Tanong, sinagot ba siya ng Diyos sa kanyang panalangin? Mga kapatid, pakinggan natin, next slide po, ganitong ating mababasa. Pagkatapos, nagpadala si Isaias na anak ni Amos ng mensahe kay Hezekiah ng ganito. Ito ang sinasabi ng Panginoong Yahuwah, ang Diyos ng Israel. Narinig ko ang panalangin mo tungkol kay Haring Sinakerib ng Assyria. Sinagot ba ng Panginoon Diyos ang panalangin, ang pagsusumbong nitong si Haring Hezekiah sa kanya? Sinagot ba siya ng Diyos? Opo. Ano ang ginawa ng Panginoon Diyos? Inutusan niya si Isaias para iparating ang tugon ng Diyos sa panalangin ni Haring Hezekiah. Ano ang sabi ni Isaias kay Hezekiah? Ito ang wika, ang sinasabi ng Panginoong Yahuwah, ang Diyos ng Israel. Narinig ko, narinig ng Diyos ang panalangin mo tungkol kay Haring Sinakerib na hari ng Persia. Ano ang sinabi ng Diyos tungkol sa hari ng Assyria, mga kapatid? O, ano? Pakinggan po natin bilang pagtugon ng Diyos. Pruwebang dininig ng Diyos ang panalangin nitong anak niya, lingkod niya. Pakinggan po natin, ganito ang ating mababasa. Next slide po. Sa 19, ayan, ito ang sinasabi ng Panginoong Yahuwah tungkol sa hari ng Assyria. Hindi siya makakapasok sa lungsod ng Jerusalem, ni hindi makakapanay kahit isang palaso rito.
Hindi siya makakalapit na may pananggalang o kaya'y mapapaligiran ng lungsod para lulusubin ito. Babalik siya sa pinanggalingan niya, sa daan na kanyang tinahak. Ako ang Panginoong Yahuwah ay nagsasabing hindi siya makakapasok sa lungsod na ito. Iingatan at ililigtas ko ang lungsod na ito para sa karangalan ko at dahil sa pangako ko kay David na aking lingkod. Ano sinabi ng Diyos tungkol sa hari ng Assyria? Ang sabi ng Diyos, hindi siya makakapasok sa lungsod ng Jerusalem. Hindi makakapana kahit isang palaso dito. Hindi siya makakalapit. Bakit? Sapagkat iingatan at ililigtas ko, sabi ng Diyos, ang lungsod na ito para sa karangalan ko, sabi ng Diyos, at dahil sa pangako ko kay David na aking lingkod. Hindi nabigo si Haring Hezekiah. Inugon siya ng Panginoon Diyos. Paano pinatunayan ng Diyos yan? Pangako lang ba? Naiingatan at ililigtas? Tuloy natin ang basa sa 35. Next slide po. Kinagabihan. Pumunta ang anghel. Isang anghel lang ito. Hindi sinabing mga. Ang sabi, pumunta ang anghel ng Panginoong Yahuwah sa kampo ng Assyria at pinatay niya ang 1,000 at 185,000 o 185,000 na kawan. Kinaumagahan, pagising ng mga natitirang buhay, nakita nila ang napakaraming bangkay. Pangako lang ba ang binitiwan ng Panginoon Diyos na kanyang iingatan, kanyang ipagsasanggalang ang bayan niya, dahil ang bayang Israel, pinatunay ng Diyos po yan sa gawa. Ano ginawa ng Panginoon Diyos? Dahil ng ating mababasa, kinagabihan, pumuntang anghel ng Panginoong Yahuwah doon mismo sa kampo ng Assyria. Ano ginawa? Pinatay niya ang napakaraming kawan. 165,000. Kaya ano nangyari? Kinaumagahan, pagising ng mga natitirang buhay, nakita nilang napakaraming mga bangkay. Ganun ang Diyos. Mga mahimalang paraan ng pagliligtas. At tandaan natin, kung ito'y nagawa ng Panginoon Diyos noong panahon ng kanyang unang bayan, yan ang bayang Israel, ito'y magagawa rin ng Panginoon Diyos sa atin. Sapagkat ang Diyos din ang mag-iingat sa atin. Ang Diyos din ang magsasanggalang sa kanyang mga anak na nanindigan sa panig niya, sa panig ng katotohanan. Ano ho nangyari sa hari ng Assyria? Sinabi ng Diyos, babalik siya sa kanyang pinanggalingan. Nangyari nga ba yun? Ito, 36. Ganito po ang ating mababasa. Dahil dito, umuwi si Sennacherib sa Nineveh at doon na tumira. Natupad ang sinabi ng Diyos. Kung paano natupad ang kanyang sinabing, iingat at ipagsasanggalang, ililigtas ang bayang Israel sa Assyria. Natupad din ang sinabi niya, babalik yan sa kanyang pinanggalingan. Sino tinutukoy ng Panginoon Diyos? Ang hari ng Assyria, yang pong si Sennacherib. Ano nga bang nangyari? Umuwi si Sennacherib sa Nineveh at doon na tumira. Tumakas siya sa sobrang takot sapagkat nabigo siya sa kanyang hangaring lusubin at gapiin ang bayang Israel na siyang bayan ng Panginoon Diyos. Kaya mga kapatid, anong dapat natin mapansin? Itong si Haring Hezekiah ay kanyang nakita ang mga mahimalang gawa ng pagliligtas ng Diyos na yan po'y isa sa mga dakilang pangyayari na nakatala sa kasaysayan ng Israelita. Naranasan ni Haring Hezekiah ang lahat ng mga pagsasanggalang mula sa Panginoon Diyos dahil ipinagkatiwalaan niya ang lahat ng kanyang mga desisyon sa banal na kapangyarihan ng Panginoon Diyos. Higit sa lahat, sa nangyaring yan, bumalik itong si Haring Sennacherib doon sa kanyang sariling bayan at doon siya nakaranas ng nakakahiyang kamatayan. Paano yun? Nang pumasok siya sa templo, pinatay siya sa pamamagitan ng espada ng iba niyang mga anak. Hindi ba yun ay nakakahiyang kamatayan?
Ano yun? Yun ay bunga ng galit ng Panginoon Diyos. Pagkat hindi lamang kanyang nilapastangan ang Israel, kundi nilapastangan niya mismo at tuwiran ng Panginoon Diyos. Mga magulang at mga mahal na kapatid, ano pa ang ibang pagkakataon na pinatunayan ni Haring Hezekiah na siya'y talagang lubos na nagtitiwala sa magagawa ni Yahuwah na Diyos? Pakinggan natin sa ikalawang hari, 21:3. Nang panahong iyon, nagkasakit si Hezekiah na halos ikamatay niya. Pumunta sa kanya si Propeta Isaias na anak ni Amos at sinabi ng Panginoong Yahuwah na magbiling ka na sa sambahiyan mo dahil hindi ka na gagaling. Mamamatay ka na. Nang marinig ito ni Hezekiah, umarap siya sa dingding at nanalangin sa Panginoong Yahuwah. Sinabi niya, Panginoong Yahuwah, alalahanin po ninyo kung papaano ako namuhay ng tapat at buong pusong naglingkod sa inyo at kung papaano ako gumawa ng mabuti sa paningin ninyo. Umiyak siya ng husto. Ano pa ang isang pagkakataon sa buhay nitong si Haring Hezekiah na pinatunayan pa rin niya ang kanyang pagtitiwala sa magagawa ng Panginoon Diyos na si Yahuwah. Nang dumating yung panahon na siya nagkaroon ng karamdaman at nabingit sa kamatayan, siya'y umiyak ng husto. Ano pa rin ang ginawa niya, gaya ng ginawa niya ng pagbantaan siya sa pamamagitan ng sulat na ipinadala nitong si Haring na Sennacherib ng Assyria. Kung paanong ginawa niyang nanalangit, nagsumbong sa Panginoon Diyos sa tagbong ito nang siya'y magkaroon ng karamdaman. Yun din ang ginawa niya. Hindi siya lumihis. Hindi siya tumawag ng tulong at saklolo sa iba, kundi sa Diyos na si Yahuwah. Ano ang sinabi niya? Panginoong Yahuwah, alalahanin po ninyo kung paano ako nabuhay ng tapat at buong pusong naglingkod sa inyo at kung paano ako gumawa ng mabuti sa paningin nito. At ang sabi, umiyak siya ng gusto. Malabis ang kanyang pagmamakaawa. Malabis ang kanyang pangangailangan sa Diyos. Hindi siya nagbago. Ganon si Hezekiah. Ganon ang kanyang pananampalataya. Gaya ng pananampalataya ng marami sa atin. Yan ang ating ginagawa. Ano man ang dumating sa buhay natin, pagsubok man, kasaganaan man, ano man ang dumating sa buhay natin, tayo po ay dumudulog at nagsasabing, Ama, salamat po sa mga biyayang ito. Salamat po sa kabila ng karamdaman ay pinayagan mong magpahanggang ngayon ay buhay kami. Ganyan ang ginawa itong si Haring Hezekiah. Mga mahal na kapatid, paano pinatunayan ng Diyos na kung paanong dininig niyang panalangin nitong si Hezekiah kontra kay Sennacherib. Dininig din ng Diyos ang paghingi nitong si Hezekiah tungkol sa kanyang karamdaman. Ano katunayang dininig ng Diyos? Pakinggan natin sa susunod na slide po, 24:6, ganito nakasulat. Nang hindi pa nakakaalis si Isaias, sa gitna ng bulwagan ng palasyo, sinabi sa kanya ng Panginoong Yahuwah, bumalik ka kay Hezekiah na pinuno ng mga mamamayang ko at sabihin mo ito. Ito ang sinasabi ng Panginoong Yahuwah, ang Diyos ng ninuno mong si David. Narinig ko ang panalangin mo at nakita ko ang mga luha. Ang mga luha mo kaya pagagalingin kita. Sa 3 araw mula ngayon, makakabangon ka na at makakapunta ka sa templo ng Panginoong Yahuwah. Dadagdagan ko pa ng 15 taon ng buhay mo. Ililigtas kita at ang lungsod na ito sa kamay ng hari ng Assyria. Iingatan ko ang lungsod na ito para sa karangalan ko at dahil kay David na aking lingkod. Paano pinatunayan ng Diyos na dininig niya ang panalangin nitong si Haring Hezekiah tungkol sa kanyang karamdaman? Gaya ng ating binasa, ang paraan ng pagsagot ng Diyos ay kagyak o kaagad-agad. Ano katunayan? Hindi pa nakakaalis itong si Propeta Isaias
sa gitna ng bulwagan ng palasyo, sinabi sa kanya ng Panginoon Diyos, bumalik ka kay Hezekiah. Sabihin mo sa kanya na narinig ko ang panalangin niya. Yun ang sabi ng Panginoon Diyos na sabihin itong si Isaias kay Haring Hezekiah. Bakit? Narinig ng Diyos. Sapagkat ang sabi niya, nakita ko ang mga luha mo, kaya pagagalingin kita. Ano ibig sabihin? Mula sa puso niya, buong buo ang kanyang pagtitiwala sa magagawa ng Panginoon Diyos. Kaya hindi lamang pagkaraan ng 3 araw, siya ay makakabangon at makakapunta sa templo ng Panginoong Yahuwah para maglingkod at magpasalamat sa Panginoon Diyos. Hindi lamang sa siya'y pinagaling, dinagdagan pa ng 15 taon ang kanyang buhay. Mga kapatid, ito ang kasaysayan sa buhay ni Haring Hezekiah na alam po natin. Pero ang tanong, noong panahon ng 15 taon, ngayon ang bilang ng mga taon na idinagdag pa ng Diyos sa buhay nitong si Haring Hezekiah, nagpatuloy ba siya sa kanyang pagtitiwala sa magagawa ng ating Panginoon Diyos? Ano po ang nangyari? Sa buhay nitong si Haring Hezekiah, sa loob ng 15 taong itinagdag sa kanya ng Panginoon Diyos, pakinggan natin, 20:12 hanggang 13. Nang panahong iyon, nabalitaan ni Merodach-Baladan na anak ni Haring Baladan ng Babylonia, na nagkasakit si Hezekiah, kaya nagpadala siya ng mga sulat at regalo kay Hezekiah. Malugod na tinanggap ni Hezekiah ang mga sugo at ipinakita niya sa mga ito, pansinin natin, at ipinakita niya sa mga ito ang lahat ng mga bagay sa taguan ng kayamanan niya. Ang mga pilak, ginto, sangkap, magagandang uri ng langis, mga armas, at iba pa niyang mga kayamanan. Wala ni isang bagay sa palasyo o kaharian ang hindi niya ipinakita sa kanila. Ano po nangyari sa buhay nitong si Haring Hezekiah sa loob ng 15 taong idinagdag sa kanya ng Panginoon Diyos na siya'y mabuhay pa? Nanatili ba siyang mababa loob? Nanatili ba siyang sa Diyos ay nagtitiwala at ay binibigay sa Diyos ang kapurihan at kaluwalhatian? Gaya po ng ating nabasa. Nang mabalitaan itong taga-Babylonia na nagkasakit itong si Hezekiah, nagpadala ng sulat at regalo kay Hezekiah. Ano ang naging reaksyon nitong si Haring Hezekiah doon sa mga isinugo ng hari ng Babylonia? Tinanggap niya. Lamang ang nakapapansin ay wala tayong nabasa na kaya ako'y gumaling dahil kay Yahuwah. Wala. Imbis na yun ang kanyang sabihin, ang ginawa po niya, ipinakita niya ang lahat ng mga taguan ng kayamanan niya, mga pilak, ginto, sangkap, magagandang uri ng langis, mga armas at iba pa niyang mga kayamanan na ayon sa Bibliang binasa natin, wala ni isang bagay sa palasyo o kaharian ang hindi niya ipinakita sa kanila. Anong ating mapapansin, mga kapatid? Habang lumalakas ang pangangatawan nito pong si Haring Hezekiah, ang bilis naman ng pagbagsak ng kanyang buhay espiritual. Isipin yung ginawa niya. Naging mayabang na siya. Di ba? Hindi naman nagtanong itong mga isinugo, ano ho mga pag-aari ninyo? Hindi, talagang ipinakita niya. Ipinamparangya niya ang mga pagpakalang ibinigay sa kanya ng Panginoon Diyos, ang kasaganaang ibinigay sa kanya ng Panginoon Diyos. Di ho ba, mga kapatid? Kaya, kapag may pagsubok, hindi po ba lalong dapat tayo ay manalangin at hanapin ng Diyos? Yan ang ginawa ni Hezekiah noon. Pero nang siya po'y pasaganain at nang siya po ay pinagpala na, naligaw na yata ang puso. Bakit? Ang kanya pong isipan ay natuon na doon sa kanyang mga kayamanan, sa mga biyayang natamasa, imbis na sa halip na ang kanyang gawin ay magbigay ng mga kapurihan at pagpapasalamat sa nagbigay ng pagpapala.
doon na nakatuon sa kayamanan. Yan po ang tendency ng tao. Hindi man lahat, pero ganon. Ang tiwala ng umpisa, siya'y mababaloob. Pero nung siya'y pagpalay ng isip niya at puso niya, natuon na doon sa kanyang kayamanan. Tila bagay hindi niya naalaala ang Diyos na nagpala sa kanya. Kaya sinabi ng Diyos kay Isaias na sabihin kay Haring Hezekiah dahil sa kanyang walang habas na pagpapayabang sa kanyang sarili, nagpaparangya, naging mapagmataas. Ito, pakinggan natin, 20, 16, 17. Pakinggan po natin ito. Ganito ang ating mababasa sa aklat po ng Ikalawang Hari, 20:16. 15, ganito nakasulat. Samantala, pumunta si Propeta Isaias kay Haring Hezekiah at nagtanong, saan ba nanggaling ang mga taong yan at ano ang kailangan nila? Sumagot si Hezekiah, nanggaling sila sa malayong lugar sa Babylonia. Nagtanong pa ang propeta, ano ang nakita nila sa palasyo mo? Sumagot si Hezekiah, nakita nilang lahat ng bagay sa palasyo ko. Wala kahit isa sa mga kayamanan ko ang hindi ko, puro ko. Nakita nyo itong si Hezekiah, naging mayamang. Wala kahit isa sa mga kayamanan ko ang hindi ko ipinakita sa kanila. Kaya naging self-centered, naging selfish, naging mayabang ito si Haring Hezekiah dahil sa kanyang kasaganaan. Kaya nga po katulad ng ating paksa at titulo ng ating paksang pinag-aaralan, kasaganaan ng isa sa mabigat at dakilang pagsubok sa buhay. Yan ang nangyari kay Haring Hezekiah nang siya'y pinagpala at siya ay binigyan ng mga biyaya. Siya po ay nagyabang. Yan ang dark side ng buhay nitong si Haring Hezekiah. Time will come, sabi nga sa English, darating ang panahon na may mangyayari sa kanya. Ano katunayan? Pakinggan po natin. Ganito sa Ikalawang Hari, 20, 16, 17, pagkatapos sinabi ni Isaias kay Hezekiah, pakinggan mo ang mensahe ng Panginoong Yahuwah. Darating ang panahon na dadalhin sa Babylonia ang lahat ng kayamanan sa palasyo mo, pati ang lahat ng naipon ng mga ninuno mo na nariyan pa hanggang ngayon, walang matitira, sabi ng Panginoong Yahuwah. Kaya nararamdaman ba nyo ang pananalita ng Diyos magitan nitong si Isaias na propeta? Kapag ang sabi niya, ipinakita ko, puro ko. Kaya ang sabi naman ng Diyos magitan nitong si Isaias ay maliwanag. Ano sabi? Darating ang panahon, dadalhin sa Babylonia ang lahat ng kayamanan sa palasyo mo, pati ang lahat ng naipon ng mga ninuno mo na nariyan pa hanggang ngayon, walang matitira, sabi ng Panginoong Yahuwah. Darating ang panahon, ang bayan ng Diyos, ang Israel, sa pangunguna nitong si Haring Hezekiah, ay sinabihan siya ng Diyos magitan nitong si Isaias, sila'y dadalhin sa Babylonia. Ang mga kayamanan mo, pati na yung mga kayamanan na ipon ng mga ninuno mo, walang matitira. Mauubos yan. At hindi lamang yan, mga kapatid. Ano pa ayon sa Biblia, ang mangyayari sa mga anak at mga lingkod ng Panginoon Diyos, yan ang Israelita. Yung darating na henerasyon nitong si Haring Hezekiah. Pakinggan natin. Ganito nakasulat sa 20:18, 2 salin. At ang iba sa mga susunod na lahi mo, yung mga upcoming generations, mula kay Hezekiah, sabi ng Diyos, ito ang iba sa mga susunod sa lahi mo, sabi niya ng Diyos kay Haring Hezekiah sa magitan ni Isaias na propeta, ay bibihagin at magiging alipin sa palasyo ng hari ng Babylonia. Magiging alipin. Narinig yun ni Hezekiah. Ano ang ibig sabihin? Basta alipin lang ba? Ito, tuloy natin sa isang salin. At ang ilan sa iyong mga anak na magmumula sa iyo na iyong ipanganak o ipanganganak, sila'y dadalhin at sila'y magiging bating
sa bahay ng hari ng Babylonia. Ang bating sa Ingles ay eunuch. Ang tanong, ano ibig sabihin po ng eunuch? Puntahan natin ang talatinigan. Ito nakasulat. Eunuch. Plural noun, eunuchs. A man who has been castrated, especially in the past. One employed to guard the women's living areas at an oriental court. Self-explanatory na yan. Madaling intindihin po yan, kahit wikang English po yan. Kaya, ang eunuch ay isang tao na ito po ay walang silbi. Walang kabuluhan yan. Sila ay magtatrabaho para bantayan ang tahanan ng mga kababaihan na kung tawagin ay sa English ay harem. H-A-R-E-M. Sa atin naman, kung magbigkas tayo mga Pilipino, harem. Alam niyo yung harem, noong unang panahon, ay isang bukod na bahagi po ng bahay para sa mga asawa, mga kabit, at mga aliping babae ng isang tao na kung tawagin ay polygamos. Sa panahon po natin, ang harem o ang harem sa bigkas Tagalog ay tumutukoy sa isang bahagi ng bahay na tinitirhan ng mga asawa, mga kirida po, kabit, at mga aliping babae ng polygamos na tao. Pag sinabing polygamos na tao po, ito'y lalaki na nag-aasawa ng higit sa isa. Ito ang trabaho ng isang bating o eunuch. Ito ang magiging trabaho ng mga darating na henerasyon sa panahon ng bayang Israel at ang kausap ng ating Panginoon Diyos diyan sa pamamagitan ng Propeta Isaias ay itong si Haring Hezekiah. Ganyan ang mangyayari sa mga alipin, mga lingkod ng Diyos na darating na henerasyon mo. Alam niyo mga kapatid, atin munang puntahan, ano ba ibig sabihin ng castrate? They will be castrated kasi. A man who has been castrated, di ba? Puntahan natin dito ho sa talatiligan pa rin. Next slide po. Ito ang ibig sabihin po ng castrate. Past tense, castrated. Past participle, castrated. Remove the testicles of a male animal or man. Remove the testicles. Kaya ito ang kapon, kung tawagin po natin. Kaya mautak itong mga leader noon. Pagka, siyempre, sarili nilang pag-aari yung kanilang mga asawa. May mga kirida pa sila. May mga aliping mga babae doon sa isang kwarto na yon. Ang pinagbabantay para wag pakialaman yung mga babaeng yon ay isang bating o eunuch. Bakit? Wala nang magagawa po yan eh. Di ba? Hindi na niya pwedeng galawin yung mga babae sapagkat kapon na siya. Isipin ninyo, mga kapatid, yan ang ipinaalam ng Diyos dito kay Haring Hezekiah. Ganyan ang mangyayari sa mga darating na henerasyon mo. Pero ang tanong po natin mga kapatid ay ito. Anong uring mensahe ang ipinarating ng Diyos dito kay Haring Hezekiah? Isang negatibong mensahe. Isang mensaheng hindi ka nais-nais. Bakit ginawa ito ng Panginoon Diyos? Iginawad ito ng Diyos kay Haring Hezekiah dahil sa kanyang kahambugan, dahil sa kanyang pagmamayabang, dahil sa kanyang pinanghawakan, yung kanyang kasaganaan. Ano po tugon ni Hezekiah sa mensahe ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isaias? Alam niyo, nagkaroon pa siya ng maling akala eh. Ito pruweba. 20:19, next slide po. Ganitong ating mababasa. Ang akala, malinis sa akala ay mali. Ang akala ni Hezekiah ay hindi pa mangyayari yun. Ang mga henerasyon ng darating ay mag-uusahan, magiging alitin, magiging pating. Ano sabi? Kundi magiging mapayapa, pansinin ninyo, at walang panganib sa kapanahunan niya. Kaya ang pinakikialam naman niya, yung kanyang panahon, yung sarili niya. Kaya yun ang akala niya.
Hindi pa mangyayari yon. Walang panganib. Magiging mapayapa sa panahon niya. Kaya sinabi niya kay Isaias, maganda ang mensaheng yon ng Panginoong Yahuwah na sinabi mo sa akin. Akala niya, tama yung akala niya. Kaya ang sabi, maganda yung mensaheng yun. Maganda ba yon? Na magiging alipin at sila'y bibihagin sa Babylonia at ang mga darating na henerasyon niya ay magiging bating, alipin? Mabuting balita ba yon? Mabuting mensahe ba yon? Alam niyo mga kapatid, isa lang kahulugan. Nang pasaganain siya ng Panginoon Diyos, itong si Haring Hezekiah, wala na siyang pakialam sa kinabukasan ng magiging lahi niya. Ano katunayan? Ang sabi niya, hindi pa mangyayari yon, kundi magiging mapayapa at walang panganib sa kapanahunan niya o sa kapanahunan ko, sabi ni Haring Hezekiah. Mga kapatid, sa atin pong ginagawang pagsasaliksik, sa ating pagre-research, nasumpungan natin ang isang ministry na tinatawag na Greer Ministries na tumatalakay sa paksang ating pinag-aaralan at ano ang kanyang naging konklusyon tungkol sa nangyari kay Haring Hezekiah. Itong kanyang konklusyon. Ang kalunos-lunos na wakas ni Hezekiah, katulad na naging wakas ng bawat hari sa Biblia, ay nagtuturo sa atin na kailangan na tayo ay mga ilangan ng dakilang hari. Dakilang hari ang kailangan natin. Isang hari na hindi mag-iisip para sa kanyang sarili interest. Isang haring ang iisipin niya, hindi lamang ang kanyang sarili, kundi higit sa lahat, ang interest ng iba. Dito nabigo itong si Haring Hezekiah. Dito naman magtatagumpay tiyak ang ating Panginoong Yahuwah na siyang ating tunay na hari. Pero mayroon pang maghahari dito sa lupa. Kung tawagin King of Kings, ang Panginoong Yahushua. Siya ang ating kailangan na maging hari natin. Hari natin siya sa loob ng iglesia ni Yahushua. Pero hindi siya kinikilala na hari ng iba pang mga bansa. Maging ang bansang doon siya pinanganak at doon siya lumaki. Di po ba? Nang si Hezekiah ay naharap sa nalalapit niyang kamatayan, humingi siya na pagalingin siya ng Panginoon Diyos. Pinagaling, pero sa wakas ay namatay din. Nang ang Panginoong Yahushua ay naharap sa malabis na kamatayan at buong pagmamalupit siyang pinahirapan at pinatay, ano nangyari? Sa huli, mga kapatid, ano nangyari sa ating Panginoong Yahushua? Siya'y muling binuhay ng Diyos na maguli. Samantalang si Hezekiah, nang marinig ni Hezekiah ang darating na kapahamak at panganib, nagtibit balikat lang. Wala siyang pakialam sa susunod niyang henerasyon. Basta't siya ay okay lang. Pero ang Panginoong Yahushua, nang maharap sa panganib dahil sa kasalanan ng mga taong kanyang pinag-ukulan ng kanyang buhay, inialay niya ang kanyang buhay upang ang darating na mga henerasyon o lahi ay mabuhay, magkaibang magkaiba. Kaya kailangan natin ang dakilang hari, halalang bagay, ang Panginoong Yahushua. Walang concern, walang pakialam si Haring Hezekiah sa kinabukasan ng kanyang mga anak, inapo at mga kapatid. Subalit ang Panginoong Yahushua, inibig ihandog ang kanyang buhay at makatikim ng kamatayan, hindi lamang para sa kanyang mga alagad at tagasunod niya, kundi maging sa kanyang mga kaaway. Magkaibang magkaiba. Tayo na nagtamasa ng dakilang biyaya ay hindi tutugon gaya ni Hezekiah. Hindi po. Hindi tayo gagaya sa nangyari kay Hezekiah. Sa huling bahagi, sa loob ng 15 taong idinagdag ng Diyos sa kanyang buhay, hindi tayo gagaya sa kanya. Gaya ng pahayag ni Apostol Pablo, tayo na nabuhay dahil sa kanyang kamatayan ay hindi na nabubuhay sa ating sarili, kundi sa kanya na. Dahil sa kanyang kamatayan tayo'y nabuhay. Mababasa natin yan sa 2 Korinto 5:15. Kaya tayo, nabubuhay tayo ngayon.
Ang buhay natin dapat ay patay na ito dahil sa kasalanan. Kaya bagamat buhay ay patay na dahil sa tayo nagkasala. Pero itong patay sana na buhay na natin ngayon ay nagkaroon ng panibagong buhay dahil sa kamatayan ng Kristo. Di ho ba? Kaya, tatandaan po natin, mga kapatid, ay mga pangako ang Diyos. Ang pangakong yan ay pangako ng ibig niyang magbago sa atin mula sa loob, palabas. Pwedeng baguhin ng taong anyo niya. Pwedeng baguhin ng tao yun. Pero, ang Diyos alam niyo, gusto niyang mabago. Inside out. Mula sa kaloob-looban ng ating puso. Ang ating pagkataang loob, ang ibig niyang mabago. Pag nagbago ang pagkataang loob, pati ang pagsasalita, pati ang mga pag-awain na ang gagawin natin, pati ang ating pakikisama sa tao, mababago, magiging tama, mga kapatid. Kaya ang konklusyon nitong taong ito na itong ministries, kung tawagin ay green ministries, sabi nila, nakapasang wika si Hezekiah sa pagsubok sa mga kaaway. Isipin ninyo, ang Diyos ang tanging pag-asa niya. Kaya sa kabila na mas maraming kaaway sila, isipin niyo ang ratio is 20:1. 20 kaaway nila, isang Israelitang haharap. Pero sila nilupig ng Panginoon Diyos. Di ho ba? Nakapasa si Hezekiah sa pagsubok sa mga kaaway. Pero hindi siya nakapasa sa pagsubok ng kasaganaan. Doon siya bumagsak. Ipinakita ni Hezekiah, napakadakilang tanggapin ang mga pagpapala ni Yahuwah at gawing lahat para sa iyo. Diba? Pero paano po yun? Mga kapatid, biniyaya tayo ng Diyos ng buhay, pangangailangan, binigyan tayo ng pamilya at higit kaligtasan sa kasalanan. Pagkatapos ng lahat, iisipin natin ay ang tungkol sa ating kaginhawahan, pangangailangan, kaluwalhatiang pansarili, aangkinin ang para sa Diyos. Hindi natin gagawin yun. Doon nagalit ang Diyos kay Hezekiah. Nakalimutan niya na siya'y lingkod ng Diyos. Nakalimutan niya na siya'y pinagpala. Hindi ng iba kundi ng Diyos. Kaya tayo man, huwag natin kalimutan kung tayo pinagpapala po ng Diyos. Salamat sa Diyos. Huwag tayong pagbaguhin ng pagpapala at kasaganaan, mga kapatid. Kailangan tayo ay manindigan sa panig ng Diyos. Guminhawa man o hindi. Mahirap man o maalwan ang buhay natin. Sa Diyos pa rin tayo. Huwag nating tularan itong si Hezekiah. Nakalimutan niya ang Diyos. Di ba? Kaya maaaring hindi nila, sabi nga nitong ibang mga tao ngayon, no? Hindi nila sasabihin ng buong lakas. Subalit sa kanilang pamumuhay ay sumisigaw. Wala na akong pakialam sa iba. Basta't ako ay maganda buhay ko. Wala na akong pakialam kung ibang mga tao at mga kabata ay lumaki na walang ama, walang ina. Basta't ako ay masaya. Naging selfish. Itong si Haring Hezekiah sa bandang huli ng kanyang buhay. Tayo, ng mga iglesia ni Yahusha, huwag tayong tumulad sa nangyari dito kay Haring Hezekiah. Kailangan tayo ay sa Diyos. Ano man po ang mangyari sa buhay natin, mga kapatid. Kaya huwag nating sayangin ang tagumpay kung tayo binibigyan ng tagumpay. Sa tingin, maaaring hindi ganoon, pero maaaring ang ating kasaganaan ay ang pagsubok na ibig ng Diyos na ating maranasan. Huwag nating gamitin ang ating kasaganaan upang mag-ipon ng karangyaan sa ating sarili at limutin ang Diyos. Huwag po. Huwag nating gawin yan. Ang kasamaan ni Haring Hezekiah ay hindi po immoralidad. Ang kasamaang ginawa nitong si Hezekiah sa huling bahagi ng buhay niya, hindi yung pagpatay o lantarang idolatria o pagsamba sa hindi tunay na Diyos. Ito'y dahil sa hindi paggamit ng kanyang tagumpay para bigyan ng kaluwalhatian at Diyos. Yun ang kanyang pagkakamali. Diyan sa ating pinanggalingan, puro mabuting bahagi lang ng buhay ni Haring Hezekiah ang itinuturo. Hindi yung bahaging dapat ay matutunan din. Dapat buong katotohanan itinuturo.
Bakit nila itinuturo yung mabuting bahagi lang? Marahil sapagkat ibig nila na yun din ang paniwalaan ng tao. Para sila paniwalaan din ng tao. Sila'y mabuti, sila'y mapagtiwala sa Diyos. Pero ang bahaging ikang ay madilim na bahagi ng buhay nila, katulad ni Hezekiah, hindi itinuturo. Salamat sa Diyos. At tayo ay nakakarinig ng mga katotohanan ito. Di ho ba, mga kapatid? Nalalaman natin ang mga bagay-bagay, mga mensahe na ating pong kapupulutan ng mga aral. Na ano yung aral? Mahirap, nananalangin sa Diyos. Pinasagana, manalangin sa Diyos. Mahirap, nagpapasalamat pa rin sa Diyos. Sinasabi, Ama, salamat po. Kahit mahirap kami, hindi naman kami. Ama, nahihiwalay sa iyo. Kami sa iyo. Salamat, pinasagana mo kami. Salamat sa iyo. Salamat sa iyo, Ama. Asahan mo po, hindi ito magiging tukso para sa amin, para talikuran ka, para sabing bahala na kami sa buhay namin at bahala ka na, Ama, sa iyong sarili. Hindi natin gagawin yon. Hindi natin gagawin yon, mga kapatid. Kaya ito ang dahilan kayang ating hari ay si Yahushua. Nang maharap siya, inuulit natin sa nalalapit na kamatayan, buong kalupitan siyang pinahirap at pinatay, subalit siya'y muling binuhay. Hindi katulad ng maharap itong si Hari Hezekiah sa kamatayan, nanalangin siya dahil sa karamdaman, nanalangin siya dahil sa panganib, pero nang pagalingin, kalaunan ay nagmalaki at ano naging wakas, namatay siya. Sana mga kapatid, habang tayo ay naglalakbay, maging gabay itong mga katotohanan ito sa atin. Ano man ang sitwasyon sa buhay po natin, ano man ang kalagayan natin sa buhay natin, minsan tayo pinahihirapan ng Ama para tayo subukin. Katulad nitong si Haring Hezekiah. Nanalangin siya sa Ama ng manganib siya, nanalangin siya sa Ama nang pagalingin siya doon at bago isip niya, doon sa mga kayamanan niya, doon sa kasaganaan niya, doon na siya nagtiwala, wala na siyang pakialam sa iba. Huwag ganon. Tayo ay naglalakbay. Matamo natin at mataglaysanan natin ang kaisipan mula sa ating Panginoong Yahushua. Na habang siya po, Panginoon, ay naglilingkod sa, habang ang ating Panginoong Yahushua ay naglilingkod sa Panginoon Diyos, makikita natin ang kababaang loob sa kanyang pangunguna sa mga lingkod niya. Isipin niyo, siya ang dapat paglingkuran. Pero siya, naghugas ng paa ng mga alagad niya. Ang wika, ako ang Panginoon, akong dapat paglingkuran, pero ginagawa ko ito para magbigay sa inyo ng halimbawa. Ano yung halimbawa yun? Kababaang loob. Mamalagi po sa atin. Yan ang ibig ng Ama. Nataglayin ng bawat isa sa atin. Ang Diyos ay napakalapit sa daing ng lingkod niya na mababa loob ang tao, na mababa ang kanyang kalooban. Meron siyang humility. Meron siyang kababaang loob at higit sa lahat, sa Diyos siya laging umaasa. Sa Diyos siya laging nagtitiwala at ang Diyos ay kanyang pupurin anuman ang sitwasyon sa buhay niya. Paghirapin man siya, pasaganain man siya, Diyos pa rin ang binabanggit niya. Yan ang dapat sana nating matutunan, mga mahal na kapatid, sa ating pong ginagawang pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Pagpalain tayo at anuman ang dumating pa sa buhay po natin, mabago ang lahat, huwag lang mabago ang ating pananaw at paninindigan. Sa Diyos tayo. Sa Diyos tayo. Kay Yahuwah tayo. Kay Yahuwah tayo hanggang sa huling bahagi po ng ating buhay. Tumayo kayo at tayo po ay magpapasalamat. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa mga katotohanan ito na amin pong pinag-aaralan. Mga aral na kapupulutan ng mga katotohanan at moral, na mga katotohanan kailangan po namin, ginagabayan mo kami. Ayaw mong kami maligaw, lalo sa mga uling bahagi ito ng aming buhay. Ang totoo, ang bukas hindi namin alam. Kaya ang aming pong pakiusap, sana pakinggan mo pong palagi ang aming pakisuyo. Sana ayaw ibalik sa amin ang iyong pakinig. Na tanggapin ang aming taus-pusong pasasalamat. Kay buti mo po, kay bait mo sa bawat isa sa amin. Ang ibig mo, matuto kami ng kababaan. Huwag kaming
baguhin ang anumang kalagayan sa buhay, kahirapan man, kasaganaan man. Sana itong aming maging puso, ito ang aming pong magiging damdamin. Ama, hindi po namin nababatid ang darating pang mga panahon sa buhay namin. Maaaring sa ngayon, maaaring kami ay nasa kapayapaan pa, bagaman marami ding kahadlangan sa magkami-kamila. Pero ang darating na panahon, Panginoon, ikaw lamang ang nakababatid kung kami, Ama, ay magdaranas pa ng mga pagsubok na mga matitindi. Ang amin lamang pakiusap, huwag mo kaming pababayaan. Maawa ka po sa bawat isa sa amin. Lalo ang aming mga anak, ang aming mga apo. Alalahanin mo po sila, Ama. Huwag mo po silang iiwan. Wala pa silang ganong karanasan. Wala pa silang ganong mga iba't ibang natama sa buhay na ito. Kaya ang aming pakiusap, dagdagan mo sila ng pananampalataya. Dagdagan mo kami ng matibay na paninindigan. At maawa ka, Panginoon, at kung paano kami nagsimulang mabuti. Magbakasana kaming mabutit nakakalugod sa iyong dakilang harapan. Ipikit ang mga mata, natapos ang takubuhin, at makaaasa. Pagkatulog ng huling trompeta, isusugo mo ng iyong anak para sa iglesia at sa mga maliligtas. Sa unang pagkabuhay, makasama sana kami para makapagpahinga naman na kami sa mga haba-habang panahon na ng aming paglilingkod sa iyo. Matatapos na ang mga karamdaman, mawawakasan ng kahirapan, at ang sama ng loob minsan na dulot ng sanglibutan. Ama, basbasan mo po pati ang aming mga kamag-anak, mga kakilala at kaibigan. Sana ay makapakinig din po sila ng iyong mga salita, at sana'y sila man ay mabuksan at suwampalataya upang kami magkasama-sama sa paglilingkod po sa iyo. Salamat po. Salamat po ng marami. Kahit kami nagkakamali, kahit kami nagkukulang at nagkakasala, napakabuti mo, dama ka namin. Hindi mo kami tinatakwil, hindi mo kami pinaalis sa harapan mo. Sa iyo ang banal na kapulihan, sa iyong banal na kaluwalhatian. Ama, ito'y hinihiling namin sa pag-asang inari mong aming panalangin. Tinanggap mo aming pagsamba sa ngalan po ng aming Panginoong Yahushua, na aming dakilang tagapagligtas. Ang pag-ibig ng ating Diyos na si Yahuwah at ang pakikilapit ng Espiritu Santo, sinawang sumaating lahat, ngayon at magpakailanman. Amen. Meron tayong mga paalaala, mga kapatid, patuloy natin i-share ang ating pananampalataya sa iba, no? At tayo po ay patuloy na inaanyayahan na dumalo sa ating mga pagsamba via Zoom at Facebook po, no? Ang ating pong ginagamit na numero sa Zoom natin ay 403-356-689. Kung ibig ninyo magbigay po ng abuloy, hindi naman kayo pinipilit, ano, alam natin na aral ng Diyos po yan. Ito'y guide lang po. Kung sakaling gusto niyo magbigay ng abuloy, ay pumunta kayo sa www.churchofyahushua.org. I-click po ninyo ang offerings at saka kung saan nyo gustong magbigay ng offering ninyo sa kongregasyon na nandyan sa ating website.
Magdo-donate din po tayo kung ibig po natin sa causes po natin, pagtulong sa ating mga kapwa at gusto niyo magbigay, pumunta ho kayo sa ofirpa.com po. Maasa kami na yan po'y maliwanag ang ganyan po at tayo natatapos. O halina't kaya ho siya'y sumunod, at kami na magkalinga ng Ama. Tuparin ang utos niya, tayo'y magpakatatag, at sa panig natin ang Amang Banal.